Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Alcaraz, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatanda na may mahigit 30 taong karanasan na nakatuon sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kalalakihan, na harapin ang mga hamon ng pagtanda, partikular na pagdating sa sirkulasyon ng dugo at intimasya. Nagkaroon po ako ng pribilehiyong makatulong sa libu-libong mga kalalakihan at mag-asawa sa buong Pilipinas, mga individual na tulad ninyo na matagumpay na natagpuang muli ang sigla at koneksyon kahit na sila ay higit pa sa edad na 60. Isang karaniwang alalahanin na lagi kong naririnig maraming kalalakihan na higit sa atomo ang hindi namamalayang nahaharap sa mga isyu sa kanilang sirkulasyon, at sa totoo lang, madalas itong nakaaapekto sa kanilang buhay pag-ibig. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang susi sa muling pagpapasigla ng inyong intimasya ay maaaring nasa inyong refrigerator na oo, keso po ang tinutukoy ko. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang bagay na bibihirang talakayin ng mga doktor, ngunit tunay na nakapagpabago ng buhay. Narinig na nating lahat ang payo na bawasan ang pagkain ng mga produktong gatas. Gayunpaman, narito ang isang kawili-wiling pagbabago. May ilang partikular na keso kapag kinain ng tama ay hindi nagdudulot ng pagbabara ng ugat. Sa halip, makakatulong pa nga ito sa kalusugan ng ating mga ugat na siya namang nagpapabuti sa daloy ng dugo. Hindi lang puso ninyo ang makikinabang dito. Maaari nitong muling pag-alabin ang intimasya, dagdagan ang lakas at palakasin ang inyong kumpiyansa. Nagulat ba kayo? Maaaring oo. Kung kayo po ay nakakaramdam ng pagod, tila walang koneksyon o parang lumipas na ang inyong pinakamagagandang taon, ituring ninyo itong isang panggising. Ipakikilala ko sa inyo ang 4 na partikular na uri ng keso na mayaman sa mga sangkap na maaaring magpataas ng nitric oxide, magpabuti sa pagiging nababanat ng mga ugat, vascular flexibility, at natural na sumuporta sa testosterone. Maaaring maranasan ninyo ang pagkakaroon ng mas maraming enerhiya, mas matalas na pag-iisip, at oo, kapansin-pansing pagbuti sa inyong buhay may asawa. Samahan ninyo ako dahil ipapaliwanag ko ang bawat keso, bakit ito epektibo, paano ito isasama sa inyong dieta, at kung anong mga bitag ang dapat iwasan. Ito po ay hindi batay sa hula-hula lamang. Ito'y suportado ng siyentipikong pag-unawa, malawak na karanasan, at mga testimonya ng maraming nakatatandang pasyente na buhay na patunay na hindi pa huli ang lahat para muling maramdaman ang tunay na sigla. At sa huli, ituturo ko rin kung aling mga keso ang dapat ninyong iwasan pagkatapos ng edad na 60. Linawin po natin, hindi lahat ng keso ay kapaki-pakinabang. Ang ilan ay puno ng sodium asin at hindi masusustansyang taba na maaaring magpataas ng inyong presyon ng dugo at mag-ambag sa pagbabara ng mga ugat. Ngunit ang mga tamang uri ng keso ay parang kayamanan ng mahahalagang sustansya tulad ng vitamin K2, omega-3 fatty acids at probiotics. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kalusugan ng inyong endothelium, ang pinong panloob na balot ng inyong mga daluyan ng dugo. Kapag ang balot na ito ay malakas at nababanat,
Mas malayang makadadaloy ang dugo patungo sa inyong utak-puso at oo sa mga bahagi ng inyong katawan na mahalaga para sa intimasya. Ngayong mas naiintindihan na ninyo kung paano makatutulong ang ilang piling keso sa malusog na sirkulasyon, tuklasin natin ang ating unang opsyon, isang makrema at masustansyang keso na kasing sarap ng pagiging epektibo nito. Goat cheese chèvre. Pagdating sa pagpapasigla ng sirkulasyon at intimasiya, pagkatapos ng edad na 60, ang goat cheese o kesong kambing ay isang tahimik ngunit mabisang katulong. Madalas itong hindi napapansin kumpara sa mas karaniwang keso mula sa gatas ng baka, ngunit nag-aalok ang kesong kambing ng maraming benepisyo na higit pa sa kaaya-ayang lasa nito. Ito ay natural na mas mababa sa lactose, kaya naman mas madali itong tunawin. Isang mahalagang salik para sa maraming nakatatanda na maaaring hindi na kayang tunawin ng maayos ang mabibigat na produktong gatas tulad ng dati. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa komposisyong nutrisyonal nito. Ang kesong kambing ay mayaman sa medium chain fatty acids MCFAs. Mabilis itong nagagamit ng katawan para sa enerhiya sa halip na maimbak bilang taba. Ibig sabihin, sinusuportahan ng kesong kambing ang inyong metabolismo habang pinapalakas ang inyong katawan sa mas malinis at mas episyenteng paraan. Ang mga masusustansyang taba na ito ay tumutulong din na bawasan ang pamamaga inflammation, isang pangunahing salarin sa mahinang sirkulasyon at problemang sekswal sa mga nakatatandang lalaki. Ang matagalang pamamaga ay maaaring makapinsala sa mga pader ng ugat na nagpapahirap sa daloy ng dugo kung saan ito kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagtulong na pakalmahin ang tahimik na banta na ito, mapapabuti ng kesong kambing ang pagiging nababanat at pagganap ng mga daluyan ng dugo. Naglalaman din ito ng sapat na dosis ng vitamina A, calcium at probiotics na lahat ay nag-aambag sa mas mabuting kalusugan ng puso. Ang probiotics partikular ay may mahalagang papel sa pagbabawas ng masasamang bakterya sa bituka at pagsuporta sa inyong immune system. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo nito. Ang malusog na bituka ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagsipsip ng mahahalagang sustansya tulad ng zinc at magnesium na direktang nauugnay sa produksyon ng testosterone at libido. Sa esensya, ang kesong kambing ay tumutulong na lumikha ng pundasyon para sa inyong katawan upang gumana ng mas episyente sa maraming antas pisikal, hormonal at maging emosyonal. Marami sa aking mga pasyente ang naguulat na mas gumaan ang kanilang pakiramdam at mas naging masigla matapos isama ang katamtamang dami ng kesong kambing sa kanilang lingguhang dieta. Ang ilan ay napansin pa ang pagbuti sa kanilang pagtulog at panunaw na madalas na nauugnay sa balanse ng hormon. At siyempre, kapag bumuti ang sirkulasyon, madalas itong nagdudulot ng panibagong sigla, pinahusay na intimasya at higit na kumpiyansa. Hindi lamang sa silid-tulugan, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya paano ninyo maisasama ang kesong kambing sa inyong pang-araw-araw na gawain? Ito ay napaka-versatile. Ipahid ito sa whole grain toast
Sa umaga, ihalo sa mga salad sa tanghalian o ipares sa mga inihaw na gulay para sa hapunan. Ang makremang tekstura nito at bahagyang maasim-asim na lasa ay bumabagay sa mga pagkaing mabuti sa puso tulad ng beets arugula o walnuts, mga sangkap na sumusuporta rin sa produksyon ng nitric oxide at daloy ng dugo. Ngayong alam na ninyo kung paano natural na masusuportahan ng kesong kambing ang inyong mga ugat at mapukaw ang inyong enerhiya, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang isang keso na pinatanda hanggang sa perpeksyon at tila idinisenyo ng kalikasan upang makatulong sa pamamahala ng naipong calcium sa inyong mga ugat na parang isang banayad na panloob na pang-eskoba. Tingnan natin ang Aged Parmesan. Aged Parmesan, Parmigiano Reggiano sa lahat ng keso sa mundo, ilan lamang ang nakakuha ng respeto at pagkilalang nutrisyonal tulad ng Aged Parmesan, na mas formal na kilala bilang Parmigiano Reggiano. Ang kesong ito ay hindi lamang isang masarap na pampalasa sa inyong pasta. Ito ay isang natural na pampalakas ng sirkulasyon, lalo na kapaki-pakinabang para sa mga individual na higit sa isang kwa na naghahangad na protektahan ang kanilang puso at muling pag-alabin ang kanilang sigla. Ang nagpapatingkad sa Aged Parmesan ay ang paraan ng paggawa nito. Dahan-dahan itong pinatatanda sa loob ng 12 hanggang 36 na buwan na nagbibigay daan sa pagbuo ng mga makapangyarihang sangkap na sumusuporta sa kalusugan ng buto-puso at mga ugat. Isa sa pinakamahalagang sustansya nito ay ang vitamin K2. Bagamat hindi gaanong napag-uusapan tulad ng bitamina C or D, mahalaga ang K2 para sa malusog na sirkulasyon. Tumutulong itong gabayan ang calcium patungo sa inyong mga buto kung saan ito nararapat at inilalayo ito sa inyong mga ugat kung saan maaari itong tumigas at makabawas sa daloy ng dugo. Ito ay lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda dahil ang paninigas ng ugat ay pangunahing sanhi ng mataas na presyon ng dugo, mahinang sirkulasyon at nabawasang intimasya. Sa madaling salita, ang K2 ay parang traffic enforcer para sa calcium, pinoprotektahan ang inyong puso at pinapabuti ang pagiging nababanat ng mga ugat. Ngunit higit pa sa K2 ang maibibigay ng Parmesan. Mayaman din ito sa protina at isang makapangyarihang amino acid na tinatawag na L-arginine. Ang sustansyang ito ay nagpapataas ng antas ng nitric oxide sa dugo na tumutulong na mag-relax at magbukas ng mga daluyan ng dugo. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay hindi lamang sumusuporta sa paggana ng puso. Humahantong din ito sa mas maraming enerhiya, mas mahusay na tibay, at pinahusay na pagganap na sexual. Marami sa aking mga pasyente na regular na isinasama ang Aged Parmesan sa kanilang mga pagkain ang nag-uulat na mas matalas ang kanilang pakiramdam, mas alerto at napapansin pa nila ang pagbabalik ng dati nilang sigla na akala nila ay matagal nang nawala. Kahit na ito ay isang matigas na keso, ang tunay na Parmigiano Reggiano ay mababa sa lactose at karaniwang mas madaling tunawin kaysa sa maraming iba pang keso. Ito rin ay natural na mas mababa sa sodium kumpara sa mga sobrang proseso at nakapaketeng kinayod na keso na madalas matatagpuan sa mga tindahan. Nangangahulugan ito
na maaari ninyong tamasahin ang mayaman at malamani nitong lasa ng walang kaakibat na pagkakasala o negatibong epekto sa kalusugan. Ang kaunting kinayod nito sa ibabaw ng mga pinasingawang gulay, inihalo sa isang mainit na grain bowl o iwinisik sa isang masustansyang sopas ay maaaring magbigay ng tunay na halaga sa nutrisyon at kasiyahan. Ang kagandahan ng kesong ito ay hindi lamang sa kung paano nito sinusuportahan ang inyong mga ugat. Perpekto rin itong nababagay sa isang balanseng dieta na nagtataguyod ng kalusugan ng hormon at pangmatagalang sigla. Tulad ng lahat ng mabubuting bagay, ang moderasyon ay susi, ngunit kapag ginamit ng matalino ang parmesan, ay maaaring maging isang sarap at isang kasangkapan sa inyong paglalakbay patungo sa kagalingan. Ngayon, kung na-impress kayo sa aged parmesan, hintayin ninyo kung ano ang nagtatago sa loob ng kesong may mga ugat na kulay asul na bihirang irekomenda ng mga doktor, ngunit maaaring inyong lihim na sandata laban sa pamamaga at mababang libido. Pag-usapan natin ang blue cheese. Blue cheese hull. Roquefort Gorgonzola. Sa unang tingin, ang blue cheese ay maaaring hindi ang halatang pagpipilian para sa pagpapabuti ng sirkulasyon at intimasya, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Ang matapang nitong amoy at natatanging mga ugat ng asul na amag ay madalas na naghahati sa mga tao. Maaaring mahal mo ito o iniiwasan mo ito ng tuluyan. Ngunit, ang hindi alam ng karamihan ay sa loob ng mga asul na ugat na iyon ay matatagpuan ang isang kayamanan ng mga benepisyong pangkalusugan, partikular na angkop para sa mga tumatandang katawan. Ang mga blue cheese tulad ng Roquefort at Gorgonzola ay hindi lamang mga pangmayamang indulhensya, sila ay mga functional food na maaaring sumuporta sa kalusugan ng puso, bawasan ang pamamaga, at tahimik na tumulong na ibalik ang sigla sa inyong enerhiya at intimasya. Ang nagbibigay sa blue cheese ng kakaibang kapangyarihan nito ay ang pagkakaroon ng Penicillium roqueforti, isang natural na amag na nabubuo sa proseso ng pagpapahinog. Ang amag na ito ay hindi lamang lumilikha ng lasa. Aktibo itong tumutulong na bawasan ang pamamaga sa buong katawan, systemic inflammation, isang pangunahing sanhi ng malalang sakit sa mga nakatatanda. Ang pamamaga ay nagpapakipot sa mga daluyan ng dugo, nagpapabagal sa sirkulasyon, at maaari pa ngang mag-ambag sa erectile dysfunction. Ang mga sangkap sa blue cheese kapag kinain ng katamtaman ay tumutulong na labanan ang panloob na stress na ito at panatilihing mas bukas at nababanat ang inyong mga ugat. Mas kahanga-hanga pa ang mataas na konsentrasyon ng zinc sa blue cheese, isang mineral na lubhang mahalaga para sa produksyon ng testosterone at kalusugang sexual. Habang tumatanda ang mga lalaki, maaaring bumaba ang antas ng zinc na madalas kasabay ng pagbaba ng enerhiya kalooban at libido. Sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mineral na ito, sa pamamagitan ng mga natural na pagkain tulad ng blue cheese, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng kailangan nito upang suportahan ang balanse ng hormone sigla at paggaling. At hindi tulad ng mga sintetikong suplemento, ang zinc mula sa mga pagkaing pinagmulan
ay madalas na mas mahusay na nasisipsip at nagagamit ng katawan. Bukod sa zinc, ang blue cheese ay nag-aambag din sa kalusugan ng bituka sa pamamagitan ng mga natural na probiotics. Ang malusog na bituka ay pundasyon ng pagsipsip ng sustansya, suporta sa immune system at balanse ng hormon. Tinitiyak ng isang mahusay na gumaganang bituka na hindi lamang kumukonsumo ang inyong katawan ng tamang sustansya. Talagang ginagamit nito ang mga ito. Kaya naman ang ilan sa aking mga pasyente ay nag-ulat na mas malinaw ang kanilang pakiramdam, mas gumaan at mas konektado sa emosyon matapos isama ang maliliit na bahagi ng blue cheese sa kanilang mga pagkain ilang beses lamang sa isang linggo. Ang susi sa blue cheese tulad ng anumang mabisang pagkain ay ang moderasyon at matalinong pagpapares. Ang kaunti nito ay malayo na ang mararating. Subukan itong idurog sa ibabaw ng madahong gulay, ipares sa mga walnut na mabuti sa puso o kasama ng mga prutas na mayaman sa fiber tulad ng peras o mansanas. Nagdudulot ito ng kakaibang lasa at mas malaking benepisyo sa kalusugan, lalo na pagdating sa sirkulasyon at sigla. Kung nagulat kayo sa blue cheese dahil sa mga kapangyarihan nitong laban sa pamamaga at panghormon, hintayin ninyo hanggang matuklasan ninyo ang huling keso sa ating listahan. Isang malambot at makremang opsyon na tumutulong sa pagbuo ng kalamnan, nagpapatatag ng enerhiya at dahan-dahang sumusuporta sa inyong puso at mga hormon. Tingnan natin ng mas malapitan ang ricotta. Ricotta cheese mula sa whole milk. Ang ricotta ay maaaring isa sa pinakamagiliw na keso, ngunit huwag hayaang linlangin kayo ng malambot nitong tekstura. Naghahatid ang kesong ito ng makapangyarihang suporta para sa sirkulasyon, enerhiya at balanse ng hormon, lalo na sa mga matatanda na higit sa sikpang tao. Gawa mula sa whey na natira sa paggawa ng ibang keso, ang ricotta ay mayaman sa madaling tunawing protina, mahahalagang mineral at mga sangkap na nagbibigay lakas sa katawan at makatutulong na ibalik ang sigla mula sa loob. Madalas itong itinuturing na mas magaan na keso, ngunit ang epekto nito sa inyong kalusugan ay maaaring kahanga-hanga. Isa sa mga natatanging benepisyo ng ricotta ay ang mataas na konsentrasyon nito ng whey protein. Hindi lamang ito para sa mga bodybuilder. Ang whey protein ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng lean muscle mass habang tayo ay tumatanda na, lalong nagiging mahalaga para sa metabolismo, balanse at tibay. Ang pagkawala ng kalamnan na karaniwan sa mga nakatatanda ay maaaring magpabagal sa sirkulasyon, magpahina sa puso at mag-aambag sa pagkapagod. Nagbibigay ang ricotta ng mga sangkap na kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang lakas at panatilihing episyente ang paggana ng inyong sistemang cardiovascular. Bukod sa protina, ang ricotta ay isang mahalagang mapagkukunan ng selenium, isang antioxidant na mineral na sumusuporta sa parehong kaligtasan sa sakit at kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Tumutulong ang selenium na protektahan ang mga selula mula sa oxidative stress at may banayad, ngunit mahalagang papel sa pagkontrol ng mga hormon ng thyroid, isa pang kritikal na salik sa enerhiya at kalooban. Kasama ang nilalaman nitong calcium
at medyo mababang antas ng sodium, lalo na kapag gawa sa whole milk. Ang ricotta ay isang mainam na karagdagan sa isang dieta na nakatuon sa puso at sumusuporta sa sirkulasyon. Hindi tulad ng maraming keso na maaaring makabigat sa pakiramdam o mahirap tunawin, ang ricotta ay karaniwang magaan sa tiyan. Nangangahulugan ito na mas kaunting enerhiya ang ginugugol ng inyong katawan sa panunaw at mas marami sa paggaling, pagkumpuni at pagganap. Ang banayad nitong lasa ay ginagawa rin itong isa sa mga pinaka-versatile na opsyon sa kusina. Ihahalo man ninyo ito sa isang spinach omelette, ilalagay sa isang vegetable lasagna o tatamasahin kasama ng kaunting langis ng oliba at mga halamang gamot. Ang ricotta ay maganda ang pagkakahalo sa mga pagkaing nagpapalusog sa inyong katawan nang hindi ito pinapabigat. Marahil ang pinaka-espesyal sa ricotta ay kung gaano ito kabait at tuloy-tuloy na sumusuporta sa pangmatagalang sigla. Hindi ito dramatiko o nakalulula, ngunit tahimik itong tumutulong sa inyong katawan na gumana ng mas mahusay na posibleng nagpapabuti sa sirkulasyon, antas ng enerhiya at intimasiya sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at masustansyang suporta. Ngunit habang ang pang-apat na kesong ito ay makatutulong na magbukas ng mas mahusay na daloy ng dugo at koneksyon pagkatapos ng edad na 10, hindi lahat ng keso ay nilikhang pantay-pantay. Sa katunayan, ang ilang karaniwang uri na matatagpuan sa pang-araw-araw na dieta ay maaaring tahimik na kumukontra sa inyong mga layuning pangkalusugan. Nagpapataas ng presyo ng dugo, nag-aambag sa pagbabara ng ugat, at binabawasan ang inyong enerhiya nang hindi ninyo namamalayan. Bago kayo kumuha ng susunod ninyong hiwa, pag-usapan natin ang mga kesong dapat ninyong iwasan at kung bakit maaaring pinipigilan kayo ng mga ito. Mga kesong dapat iwasan. Pagkatapos ng edad na 60, habang ang ilang keso ay maaaring sumuporta sa sirkulasyon, enerhiya at intimasiya pagkatapos ng edad na 60, ang iba naman ay maaaring tahimik na kumontra sa inyo na posibleng magbara ng mga ugat, magpataas ng presyon ng dugo at magpalala ng pamamaga. Ito ay isang mapait na katotohanan, ngunit isa na masyadong maraming tao ang hindi napapansin. Hindi lahat ng keso ay nakatutulong, lalo na kapag sinusubukan ninyong protektahan ang inyong puso, mabawi ang lakas o maramdamang mas buhay at konektado sa inyong mga huling taon. Ang mga maling pagpili ay maaaring sumira sa mga benepisyo kahit ng pinakamasusustansyang pagkain. Isa sa mga pangunahing dapat iwasan ay ang mga prosesadong keso, processed cheese. Ang mga hiwa-hiwang nakabalot ng paisa-isa, mga cheese spread o mga block na nangangako ng kaginhawahan ay madalas na puno ng mga artipisyal na preserbatibo, labis na sodium asin at hindi masusustansyang taba. Ang mga produktong ito ay madalas nagawa sa mga filler at stabilizer na halos walang halaga sa nutrisyon at nagdudulot ng hindi kinakailangang bigat sa inyong sistemang cardiovascular. Sa paglipas ng panahon, maaari silang mag-ambag sa paninigas ng mga ugat, pagtaas ng kolesterol, at maging sa pagbawas ng daloy ng dugo sa mga kritikal na bahagi na nakakaapekto
sa intimasya at pag-iisip. Isa pang uri na dapat bantayan ay ang mga matitigas na keso na sobrang alat, lalo na yung mga ginagawa ng maramihan, mass-produced, at nakapakete na para sa kaginhawahan. Bagamat ang isang dekalidad na cheddar ng katamtaman ay maaaring ayos lang, maraming komersyal na uri partikular iyong ginagamit sa fast food, mga nakapaketeng merienda o murang produktong binibili ng bultuhan ay maaaring maging problematiko. Ang mga kesong ito ay madalas na puno ng sodium at saturated fats na parehong maaaring mag-ambag sa mataas na presyon ng dugo at mas mataas na panganib ng sakit sa puso, lalo na sa mga nakatatanda na mas sensitibo ang sistema sa mga dibalanseng dieta. Maging ang mga sikat na malalambot na keso tulad ng American cheese na madalas ay isang prosesadong produkto ng keso o ilang cheese dip na matatagpuan sa mga handaan at sa mga estante ng tindahan ay maaaring maging problematiko. Madalas silang gawa sa mga byproduct o pulbos ng keso na hinaluan muli ng mga langis at additive sa halip na tunay na gatas. Maaaring pamilyar at komportable ang lasa nila, ngunit ang epekto nito sa katawan ay maaaring kabaligtaran. Maaari silang magpalala ng pamamaga humantong sa pagpapanatili ng tubig sa katawan at maaaring makagambala sa balanse ng hormon. Lahat ng salik na maaaring magbawas ng lakas, makaapekto sa linaw ng pag-iisip at magparamdam sa inyo na mas matanda kayo kaysa sa inyong edad. Ang mahalagang maintindihan ay hindi ninyo kailangang tuluyang talikuran ang keso. Kailangan ninyo lamang pumili ng matalino. Ang pag-iwas sa mga sobrang proseso at maaalat na opsyon na ito ay nagbibigay daan para sa mas mahuhusay na pagpili. Ang uri ng mga keso na ating natalakay na nagpapalusog sa inyong katawan at sumusuporta sa tunay na kagalingan. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na pagbabago na naghahatid ng pangmatagalang resulta. Ngayong alam na ninyo kung aling mga keso ang dapat iwasan at kung alin ang dapat tangkilikin, mayroon pa akong isang huling mensahe na nais kong iwan sa inyo. Ito ay isang paalala na ang inyong inilalagay sa inyong plato ay maaaring magbago hindi lamang ng inyong pisikal na kalusugan. Maaari nitong muling pag-alabin ang inyong enerhiya, inyong mga relasyon, at inyong pakiramdam ng layunin. Huling kaisipan mula kay Dr. Jose Alcaraz. Kung may isang bagay akong natutunan sa mahigit 30 na taon ng pagtulong sa mga kalalakihan at kababaihan na harapin ang kalusugan pagkatapos ng edad na sa isanta, ito po iyon ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago ay maaaring humantong sa makapangyarihang resulta. Madalas nating iniisip na ang transformasyon ay dapat manggaling sa mga marahas na hakbang, mahigpit na dieta, matinding ehersisyo o isa na namang reseta. Ngunit minsan nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng uri ng kesong pinipili ninyong kainin. Maaaring ito ay nakakagulat kahit na parang walang kabuluhan, ngunit tulad ng ating nakita, ang tamang sustansya ay maaaring higit pa sa pagbibigay lakas lamang sa inyong katawan. Makatutulong itong ibalik ang sirkulasyon, buhayin ang intimasya at panibaguhin ang inyong kumpiyansa sa mga paraang tunay na mahalaga sa yugtong ito ng buhay. Ang kesong kambing ay nagdudulot ng banayad na panunaw at kapangyarihang laban sa pamamaga.
Ang aged parmesan ay makatutulong na linisin ang mga ugat gamit ang vitamin K2 at magbigay lakas sa pamamagitan ng mga amino acid. Ang blue cheese kasama ang natural nitong probiotics at zinc ay maaaring magpababa ng pamamaga at sumuporta sa testosterone. Ang ricotta malambot at masustansya ay nagpapalakas ng kalamnan, sumusuporta sa mga hormone at nagpapanatili sa inyong masigla. Bawat isa sa mga kesong ito ay may kakaibang ginagawa, ngunit magkakasama silang bumubuo ng isang simple at kasiyasyang pundasyon para sa mas mahusay na pagtanda. Sa kabilang banda, ang pag-alam kung aling mga keso ang dapat iwasan, iyong mga prosesado at maaalat na opsyon na tahimik na sumisira sa inyong kalusugan ay kasing halaga rin, dahil habang ang pagkain ay maaaring gamot, maaari rin itong makasama kapag pinili ng walang pag-iingat. Ang pagprotekta sa inyong puso, isip at kalusugang pang-intimate ay nangangahulugan ng paggawa ng maingat na mga pagpili kahit sa maliliit na bagay. Ngunit higit sa lahat, nais kong tandaan ninyo ito, hindi pa huli ang lahat. Gaano man kayo katanda, gaano man kayo kawalan ng koneksyon o pagod ang inyong katawan, ay meron pa ring hindi kapani-paniwalang kakayahang maghilom at umunlad. Karapat-dapat kayong makaramdam ng lakas, presensya at sigla sa intimasya. Hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa mga taong nagmamahal sa inyo. Ang pagkain ay hindi lamang panggatong. Ito'y pang-araw-araw na pagkakataon upang bawiin ang sigla, muling kumonekta sa inyong partner at makaramdam ng pagmamalakis sa mga pagpiling inyong ginagawa. Kaya sa susunod na buksan ninyo ang inyong refrigerator, huwag lamang tingnan ang isang blok ng keso. Tingnan ninyo ang potensyal. Tingnan ninyo ang karunungan. Tingnan ninyo ang buhay. Hindi pa kayo tapos, malayo pa. Maaaring nagsimula pa lamang kayo ng isang bagong kabanata at ngayon ay mayroon na kayong kaalaman upang maisulat ito ng maayos. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan at sigla sa ating mga huling taon ay hindi tungkol sa pagkakait, kundi tungkol sa matalinong pagpapalit at pagyakap sa nakapagpapalusog na kapangyarihan ng tunay na pagkain. Ang ating pinipiling ilagay sa ating katawan araw-araw ay direktang pamumuhunan sa ating enerhiya, ating mga koneksyon, at ating pangkalahatang kagalakan sa pamumuhay. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mga pagpiling nagpaparangal sa inyong kagalingan. Kung nakatulong sa inyo ang mga pananaw na ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang inyong mga saloobin o karanasan. Ang pagbabahagi ng impormasyong ito sa mga kaibigan, pamilya o sino mang sa tingin ninyo ay maaaring makinabang, ay maaaring gumawa ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. At siyempre, siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan upang matulungan kayong mamuhay ng pinakamahusay sa anumang edad.